Mahigit 20 taon na binbin ang pagbabayad sa mga IPIRA claimants kahit pa pinagtibay na ito ng Korte Suprema na iligal ang kanilang pagkakatanggal sa trabaho. Ngunit ano nga bang dahilan kung bakit tumagal at hindi sila nabayaran? Alamin natin mula mismo sa NPC at PISON. Sa loob ng isang taon, naging maingay ang pakikibaka ng mga IPIRA claimants para ipagsigawan ang karapatang ipinagkaloob sa kanila ng Korte Suprema patungkol sa kanilang back wages sa NAPOCOR. Mula sa pagbisita sa kanilang mga miyembro sa Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang sa pakipag-ugnayan sa ilang mga mambabatas para marinig ang kanilang mga hinaing. Lahat ito hindi na baliwala dahil nito lamang September 24, kasamang ilang IPIRA claimants, nakipagpulong sila sa mga opisyal ng NPC o National Power Corporation at PISON o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Pinangunahan ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dito ay pinag-utos ni Senador de la Rosa na asikasuhin na ng mga nasabing ahensya ang paglalaan ng budget para mabayaran ang mga empleyado ng NPC na iligal na natanggal sa trabaho. The end of the tunnel. Facing the NAPOCOR na hindi humaharap sa amin for how many years. And PISAM, they were there and they were there to face us. And as I see the situation, sincere din nilang magbigay sa amin ng claim. Hopefully, na maibigay na ng claim. Nabuhay ang aming pag-asa. Kasi nga sabi na nga ni Senador, ay gusto niyang tulungan yung kailan pa matatanggap yung kanilang matanggap na simtapundaan ng mga ito. Marami na namatay. Nobyembre 8, Biyernes, araw kung kailan inihanda ng IPIRA claimants sa panguna ni Cleofe ang mga dokumentong ipapasa nila sa NPC. Halos 4 na box na mga dokumento ang iniayos ng grupo ng The Law Firm ng Talampas and Associates. Masusing inisa-isa ang bawat papel. Nagkaroon ng cross-checking para masigurong lahat ng pangalan tama at kumpleto. Pagdating sa NPC, agad silang hinarap ng kinatawan ng ahensya sa katauhan ni Crisanto Hilario, ang Vice President ng Administration at Finance Group. Nagbigay ng ilang pahayag si VP Hilario patungkol sa magiging proseso ng kanilang gagawing pagsusuri. Matapos ito, tinanggap na niya ang mga dokumento para sa kanilang departamento at para sa Commission on Audit. To formally file the pertinent documents needed para ma-start na yung pag-process ng ating claims. So ito po yung personal letter ni Attorney Ruben addressed to Sir Crisanto Valeriano Hilario. Tatanggapin ako. So, ebidensya po. Sana po, tignan na lang po natin how the formal arguments would be heard and how they would be processed. But it is our commitment po na ito mong tinanggap niyo, i-forward po namin to sa COA at yung po mga what is being cited by your official representation, titingnan po natin paano nakakatigan and baka may succeeding. I understand may separate procedures din po ang Commission Audit to evaluate and assess money petitions or claims. So again, in behalf of NPC po, tinatanggap po namin and I hope na sana nga po, mabigyang kaganapan po yung pinapanalangin nyo na po na matagal na panahon and stay healthy po. Bawal mo muna magkasakit. Salamat po, salamat po. Thank you so much. Nagkaroon din ng dialogo at pagkakataon ng mga dumalong claimants para makapagtanong. Ang ilang katanungan, agad na nasagot ni VP Hilario. Those documents are to be given to COA after your thorough review. Yes, sir. Po, Okay. sa kanila po. Po namin na mga IPIRA claimants, sana po bigyan ninyo ng pansin naman yan. Huwag naman ninyo liman yan na habi. Para magbigay na agad audit. Para naman matikman ng mga IPIRA claimants na marami nang namamatay. We are very hopeful
that these documents will be handled in such a way of at the height of the sense of professionalism. Direkta rin siyang nagbigay ng posibleng timeline kung hanggang kailan nila matatapos ang pagsusuri sa bawat dokumento. Naman po hindi kami abutin ng katapusan ng November bago ito mapadala po sa ano. Kasi po ang internally naman po, meron naman po kaming parang initial list, no? Di ba po, from the 9,272, tapos yung from those that were hired and rehired, no? We just want to verify lang po if those are the same names. Submit na po tayo dito sa National Power Grid Corporation ng initial list ng mga documents na kinakailangan para maproseso na po yung mga monetary claims ng ating mga illegally dismissed employees na matagal na po nilang hinihintay, actually for almost 20 years. So, ito ay considered a success because NPC received the documents with open arms, with a commitment na tutulungan nila ang ating mga claimants. Not only yung mga claimants na nire-represent ng law firm, as the legal counsel for the claimants ng NPC, it is our sworn duty, no, na of course bantayan steadily that due process is being observed in all the proceedings of this claim. So ngayon kasi, nasa initial step pa lang tayo ng verification, and then after nito, isasubmit yun sa COA. So up until the point na kahit na ipatawag tayo ng COA for any clarificatory hearings, handa po ang the law firm of Talampasin Associates para ipaglaban ng mga karapatan ng ating mga claimants. Mapapansin na karamihan sa mga EPIRA claimants nakahinga ng maluwag matapos ang paghaharap ng kanilang grupo at ng NPC. Tiwala sila na sa susunod na mga araw, mas abot kamay na nila ang benepisyong dapat ay matagal na nilang nahawakan. Dito kasama ko yung mga dating empleyado ay mixed emotion. Kasi parang maraming pumasok sa isipan ko, pag-asa, kasama ng aking mga dating kasamahan sa opisina, mga group leaders of different districts nationwide. So, for a reason of our desire na sana makamtan na namin yung matagal na naming hinihintay na biyaya. Doon na kami sa finishing line. And we are very thankful from BP Hilario for that encouraging welcome address to us today. And all his pronouncements were full of positivities wherein we truly appreciate Sir Hilario for giving us the cake for a new hope. Lubos sa kanilang pasasalamat sa lahat ng naniniwala sa kanilang ipinaglalaban at patuloy na umaalalay sa kanila hanggang sa huli. Kakaiyak po. Kasi noong nag-assume ako ng leadership ko in 2018, hindi ko akalain na makakarating kami sa ganitong estado na maraming sasama sa akin date. Napaka-laki pong factor. Ang nakuha naming lawyer under the RDTCGS team ay si Atty. Talampas. Kasi naramdaman po namin yung not only yung legal services niya, but it's the caring at saka yung sincerity how he is going to defend our lawful cause. All our membership group are excited to hear the latest development and whatever good news we can convey unto them, which I hope that our expectation will not be in vain. Abangan ang sagot ng NPC at PSAM
matutunghayan na. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.